Mercy naman, pag-usapan naman natin to. Maawa ka naman sa mga anak natin. Hindi ko na kaya ang sitwasyon natin. Ilang taon pa ba akong magtitiis, ha, Gerardo? Kailan ka matututong tumayo sa sarili mong paa? Matanda ka na. Wala ka pa ring disposisyon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, magbabago na ako. Ang dami ko nang ibinigay na pagkakataon sa'yo. Hanggat hinahayaan mong makialam ang ate mo sa pamilya natin, hindi tayo aasenso. Magsabi ka nga ng totoo. May kapalit na ba ako? Ha, sino? Sino siya, Mercy? Wala akong lalaki. Sa tingin mo kaya, magagawa ko pa yun kung bawat 24 oras nakabantay ang ate mo? Wala nang ginawa si Ate Sylvia kundi bantayan ang bawat kilos ko sa pamamahay na ito. Nagmamalasakit lang naman si Ate Sylvia. Wala naman siyang intensyong masama. Yun ang akala mo. Palibhasa kasi, nauuto ka niya simula pa noon. Siya lang ang lagi mong pinakikinggan. May sarili nga tayong bahay. Pero sa bawat desisyon naman, tinidiktahan ka ng ate mo. Mabuti pa, kayong dalawa na lang ang magsama. Ngayon ka pa ba mag-aal sa balutan kung kailan malalaki na mga anak natin? Paano si AJ? Isasama ko si AJ sa pag-alis ko. Iiwan mo si Sean at Honey, ganun ba? Kailangan ka rin nila. Ano na lang mararamdaman nila pag uwi nila mamaya at wala na kayo? Kaya na nilang pangalagaan ang mga sarili nila. Pero hindi si AJ. Kailangan pa niya ng kalinga ng isang ina. Aawa ka naman. Huwag kang umalis. Hindi mo man lang naiisip na sisirayan mong pamilya natin. Bitiwan mo ako! Buo na ang pasya ko. Hindi mo na ako mapipigilan pa. Mercy! Huwag kang umalis! Mercy! Magandang araw, Miss Gwen. Ako po si Honey. Isa sa masusugid na taga-subaybay ng channel nyo. Dahil sa madalas na pakikinig, naisip ko na rin magpadala ng sulat tungkol sa aking karanasan. 12 anyos ako noon. At nasa unang taon sa koleyo si Kuya Sean nung iwang kami ng nanay namin. Ang bunsong kapatid ko na si AJ na 5 taon pa lang nung mga panahon na yun, ang tanging niyang isinama. Kasalukuyang kaming nasa eskwela ni Kuya nung umalis siya sa bahay namin. Tanda ko pa nun. Naabutan naming nakaupo sa upuan si Itay habang umiiyak. Nung lapitan namin siya, ang tanging nasambit lang niya nun. Mga anak, wala nang inay ninyo. Iniwan niya na tayo. Hindi ko alam kung babalik pa ba sila ng kapatid niyo rito. Mula nun wala nang araw na hindi umiinom si Itay. Lagi din niya kaming nabubulyawan ni Kuya Sean tuwing kinukuha namin ng bote ng alak sa kanya. Sa kabila ng galit na ipinapakita ni Itay, hindi pa rin kami nagsasawa sa pag-aalaga sa kanya. Kahit na nangungulila rin kami kay Inay at sa kapatid naming si AJ, sinasarili na lang namin yun. Minsan half day lang ang klase ko kaya nauna na ako umuwi kay Kuya Sean. Nasa may pintuan na ako nung marinig kong nag-uusap sina Itay at Tia Sylvia. Dahil lang sa babaeng yun, sinisira mo na ang buhay mo? Pwede ba, ate? Huwag mo nga akong pakialaman. Kasalanan mo rin kung bakit ako iniwan ni Mercy. Wala ka lang ginawa, kundi ang pintasan siya at hanapan ng mali. O bakit? Totoo naman ang nakikita ko sa kanya. Ang tagal nyo na nagsasama, wala pa rin kayo na ipupundar. Masyado kasi siyang magastos. Pati kasi yon pinakikialaman mo. Alam mo 3 anak namin at 2 na ang nag-aaral. Hindi lang naman yun na nakikita kong maling ginagawa ng asawa mo Marami pa. Bulag ka lang kasi sa pagmamahal mo sa kanya kaya hindi mo nakikita. Tama na, ate. Malis ka na dito. Mula ngayon, huwag mo na kaming pakialaman ng mga anak ko. Ikaw kung pagtabuyan mo ko, akala mo hindi mo na ako kakailanganin
Mas ngayon mo ko kailangan dahil wala nang asawa mo. Baka nga nagpapasarap na yun sa bago niya eh. Habang ikaw naman nagpapakalango sa alak dito. Wala na akong pakialam kung sumama man siya sa ibang lalaki. Basta pabayaan mo na ako. Itong tandaan mo ha. Wala ka namang ibang malalapitan kundi ako eh. Kaya huwag kang magmalaki dyan. Pwede ba, Ate Sylvia? Tumigil ka na sa kakatalak mo. Umuwi ka na nga sa inyo. Doon ka magtatalak mag-isa. Mula nung mapangasawa mo ang babaeng yun, naging bastos ka na. Sige lang, magpakalango ka sa alak. Tingnan ko lang kung sino ang magdudusa sa sakit sa ating dalawa. Nung maramdaman kong palabas na ng bahay si Tia Sylvia, mabilis akong umikot papunta sa kusina. Doon ako pumasok. Sa sala nakita ko si Itay na nakasandal sa upuan habang nakapikit. Hawak pa niya sa kanang kamay ang bote ng alak. Nagpunta na lang muna ako sa kwarto para magbihis. Tsaka ako muling lumabas para asikasuhin naman si Itay, na nakatulog na sa kalasingan. Matulin na lumipas ang 10 taon. Pareho na kami nakatapos ni Kuya Sean. Mula nung umalis si Inay at ang bunsong kapatid namin, wala na kami naging balita sa kanila. Ayaw na rin silang pag-usapan pa ni Itay. Mano po, Tay? Ay, kawang ka ng Diyos. Kumusta ang pag-a-apply mo sa trabaho? Ayos naman po ang interview ko kanina. Yun nga lang, tatawagan na lang daw ako o mag-send na lang sa email ko ng confirmation kung tanggap na ba ako sa posisyon na ina-applyan ko. Ayos lang yan. Huwag kang magmamadali sa paghahanap ng trabaho. Gusto ko yung trabaho na makukuha mo, gusto mo talaga at hindi napilitan lang. Gusto ko na rin po kasing makatulong sa gastusin dito sa bahay. Paubaya mo na sa amin ng Kuya Sean mo ang gastusin dito. Hindi naman po pwede yun. Katulad po niyan, nagpaplano ng magpakasal sina Kuya at ang nobya niya. Nag-iipon na po sila. Ewan ko ba doon sa kuya mo, ba't nagmamadaling mag-asawa? 27 pa lang naman. Ako nga nagpakasawa muna sa pagkabinata bago nagpakasal. Si Ate Janet po yata ang may gusto ng magpakasal na sila ni Kuya Sean. Matagal na rin po kasi sila eh. Ay kahit na. Sabihin mo nga sa akin, meron bang tinatago ang kuya mo sa akin, ha? Ano naman po ang itatago ni Kuya sa inyo? Baka buntis na nobya niya, kaya gusto na nila magpakasal. Si tatay talaga. Hindi po yun ang dahilan. Kita nyo nga po, kapapasok lang sa DepEd hindi nun sasayangin ang pagkakataon na ibinigay sa kanya. Sa bagay nga pareho pa talaga sila ng propesyon ng kuya mo. Magkaiba lang sila ng pinapasukan. Kung gusto na talaga nilang magpakasal nasa kanila na yun. Papayagan ko naman sila Nag-iipon po muna sila. Tingin ko matatagalan pa yun. Tama. Mag-ipon nga muna sila. Baka kasi ang maiambag ko lang isang kabang bigas. May intindihan naman po ni Kuya Sean yun. Tsaka kasal naman nila, tama lang na sila ang gumastos. Isang teacher sa elementary school dito sa amin si Kuya Sean. At may 4 na taon nang nagtuturo. Bago pa siya makapagturo sa public, pumasok muna siya ng 1 taon sa private school. Habang hinihintay ang board exam. Masasabi kong naging mabuti ang Diyos sa amin sa mga taong nagdaan. Kahit naroon pa rin ang pangungulila sa nanay namin at marami pa rin akong tanong na siya lang ang makakasagot. Umaasa pa rin ako na sana makita namin sila ulit ng kapatid ko. Nakarating naman kay Tia Sylvia ang tungkol sa planong pagpapakasal ni Kuya Sean. Kaya agad niyang kinumpronta si Itay. Ate Sylvia, ikaw pala. Nakita kasi kitang dumating Bakit ang aga mo yatang umuwi? Tapos ka na bang mamasada? Maaga talaga akong umuwi. Nahihilo kasi ako sa sobrang init ngayon. Baka naman mataas ang dugo mo. Dapat nagpapatingin ka na sa health center. Wala naman akong kakaibang nararamdaman Mainit lang talaga.
Ay, ano bang sadya mo? Nakarating sa akin ng balita na balak na daw mag-asawa ni Sean. Totoo ba? Nagpaplano pa lang naman, pero hindi pa naman ako sinasabihan na mamamanhikan na kami. Sigurado ka na ba dyan sa magiging manugang mo, ha? Uy, ano naman ang ibig mo sabihin, ate? Panghabang buhay ang kasal. Ang pag-aasawa, hindi parang kanin na isusubo tapos kapag napaso iluluwa na lang. Ate, sila naman ang magsasama, hindi tayo. Ako naman hindi nagkulang ng paalala kay Sean. May tiwala ako sa magiging desisyon niya. Dapat kilalanin mo rin ang babaeng yun at ang pamilya niya. Nakakilala ko naman na si Janet. Ilang beses na siyang dinala rito ni Sean. Gaano mo ba kakilala ang pamilya niya, ha? Ang alam ko dating may pwesto sa palengke nanay niya ngayon yata naglalako na lang. Halata na wala kang alam sa pamilya ng babaeng yun Hindi naman kasi ako makikisama sa kanila kundi si Sean. Kahit na. Papayag ka ba na makapasok sa pamilya natin ang babaeng anak ng kriminal at may kapatid na adik? O isa mo naman nalaman ng bagay na yan? Inalam ko mismo. Hindi naman malayo ang kabilang barangay para magtanong-tanong ako tungkol sa babaeng yun Wala naman kasing nababanggit si Sean tungkol sa pamilya ng nobya niya. Kaya ngayon pa lang, pag-isipan mo muna kung talagang papayagan mo si Sean. Napakasalan ng babaeng yun. Ay, tatanungin ko si Sean, pero hindi ako mangingialam sa anumang desisyon niya. Kaya ko nga ipinapaalam sa iyo para pigilan mo ang plano ng anak mo. Tapos yan lang ang maririnig ko sa iyo. Ay, saka na nga tayo mag-usap. Bigla kasi sumakit ang ulo ko magpapahinga na muna ako. Sige, maiwan na muna kita. Magpa-check up ka na rin sa lalong madaling panahon, ha? Oo na, saka na lang ulit tayo magkwentuhan. Ang totoo niya, nagdahilan lang si Itay para makaiwas sa tiyahin ko. Hindi kasi siya titigilan nun hanggat hindi nakukuha ang gusto. Nasa kwarto lang naman ako at narinig ko ang pag-uusap nila. Lumabas naman ako nung masigurong wala na si Chang. Patawa talaga si Tita Sylvia. Pati pag-aasawa po ni Kuya Sean pinakikialaman niya. Nagawa pa niyang alamin ang buhay ng pamilya ni Ate Janet. Mabuti umuwi na siya. Uy, hindi ka na nasanay sa tiyahin mo. Noon pa naman ganun na yun. Kaya ayoko na pong magpakita sa kanya Sigurado na meron din siyang masasabi sa pagiging tambay ko dito sa bahay. Hindi ka niya pwedeng pagsalitaan ng hindi magaganda. Ako makakalaban niya. Alam ko naman po na ipagtatanggol niyo ko. Pero ayoko naman na mag-away kayong magkapatid ng dahil sa akin. Iiwasan ko na lang po na magkasalubong kami ni Chang. Paano mo naman gagawin yun? Kapitbahay lang naman natin siya. Kita mo nga, kaya pumunta dito dahil nakita kong dumating. Bahala na po, Tay. Basta pagtataguan ko siya. Uy, kumusta naman yung inaplayan mo? Hindi na po ako umaasa na tatawagan pa po nila ako. Tumingin na rin po ako sa online, baka po doon swertehin ako. Huwag kang magmadali. Darating din ang trabaho na nababagay sa'yo. Hayaan mo na lang si Tia Sylvia mo kung meron man siyang sinasabi. Opo, Tay. Pero gusto ko na rin na magtrabaho. Naiinip na din po kasi ako dito sa bahay Tsaka, paano nga kung biglang mag-asawa si Kuya? Ano naman? Malakas naman ang kita ko sa pamamasada ng jeep. Gusto ko rin po kasi kayong mabilhan ng mga bagay na gusto nyo. Hindi yung si Kuya lang lagi ang nagbibigay. Hindi naman yun ang mahalaga sa akin Ang gusto ko maging masaya kayong magkapatid. Wala na akong hinihiling pa. Siyempre po, Tay. Gusto rin naman namin na maging masaya kayo. Kung saan kayo masaya ng kuya mo, masaya na rin ako. Dito ka muna ha. Magpapahinga lang muna ako sa kwarto. Sige po, Tay. Tatawagin ko na lang kayo mamayang hapunan. Tuwing nakikita ko si Itay, lihim na lang ako nagpapasalamat. Dahil nalampasan niya ang malaking pagsubok sa kanya. Ang pag-iwan sa amin ni Inay. Alam kong nalulungkot pa rin siya. Siguro ayaw lang niyang ipakita sa amin yun.
Ilang taon din siyang nalulung nun sa alak. Natauhan lang siya nung muntik nang mamatay si kuya dahil sa dengue. Nangako siya sa Diyos na magbabago na. Basta wag lang niyang kunin sa amin ang kapatid ko. Habang wala pa nga akong trabaho, inako ko muna ang mga gawaing bahay. Katulad ng pagluluto ng agahan. Dahil laging maagang umaalis si Itay at Kuya Sean. Kapag ako na lang ang naiiwan sa bahay, paglilinis naman ang hinaharap ko at paglalaba gaya ng araw na yun. Habang nagsasampay ako, dumating si Tia Sylvia. Kontento ka na lang ba sa mga ginagawa mo, ha? Ano pong ibig niyong sabihin? Ang ibig ko sabihin wala ka na bang balak maghanap ng trabaho? Dito ka na lang ba sa bahay? Sayang naman ang tinapos mo, no? Naghahanap naman po ako Wala pa lang pong tumatawag sa akin sa mga inaplayan ko. Baka naman basta ka na lang nag-a-apply. Wala ka man lang yatang seremonyas na ginawa. Nagpunta naman po ako sa simbahan noon. Para gabayan niya ako sa paghahanap ko ng trabaho. Dapat kay San Antonio de Padua ka humingi ng tulong. Siya ang patron na mga naghahanap ng trabaho. Pasensya na po, Chang. Hindi ko na po naalala na magdasal sa kanya. Pambihira ka talagang bata ka. Regular ka naman nagsisimba pero nakalimutan mo siya. Kung noon ka pa sana lumapit sa kanya, malamang sumasahod ka na ngayon. Ayos lang naman po kung hindi pa ako nakakahanap ng trabaho. Hindi naman po ako nagmamadali Ano bang klaseng katwiran yan, honey? Alam mo ba yung mga kasing edad mo, may mga trabaho na ngayon. Nakakatulong na sila sa pamilya nila. Ayos lang naman po kina Itay at Kuya kung hindi po muna ako makatulong sa kanila. Hindi ko po kailangan intindihin ang sasabihin ng ibang tao. Alam mo, gaya ka rin ng nanay mo Ayaw magbanat ng buto. Gusto lang laging nasa bahay. Matagal na pong wala si Inay. Huwag na po natin siyang isali sa pinag-uusapan natin. At isa pa po, bawal kasing banggitin ang pangalan niya sa bahay na to. Hindi ko lang kasi maiwasan na maalala siya. Lalo na malaki ang pagkakahawig mo sa kanya. Hindi ko lang akalain na pati pala ugali mamanahin mo. Pasensya na po, Chang, ha? May gagawin pa po ako sa loob. Maiwan ko na po muna kayo. Huwag mo sanang mamasamain ang sinasabi ko, iha. Para din naman sa'yo ang mga pangaral ko Hindi na lang ako sumagot. Hahaba lang kasi ang pag-uusap namin. Hindi naman magpapatalo ang tiyahin ko. Pagpasok ko sa loob ng bahay, nagpahinga na lang ako. Wala na rin naman akong gagawin. Nung sumunod na mga araw, kapansin-pansin ang pagiging tahimik ni Itay. Madalas ko rin siyang mahuli na malalim ang iniisip. Tuwing tatanungin ko naman siya kung may problema, lagi niyang sagot pagod lang sa pamamasada. Baka nga pagod lang si Itay. Binigyan mo na naman kagad ng kahulugan ng kinikilos niya. Tsaka ganung edad kasi, madali nang mahapos sa maghapong pamamasada. Iba talaga ang kutob ko, Kuya Alam ko meron siyang problema na hindi lang sinasabi sa atin. Hindi kaya meron namang sinabi si Tia Sylvia sa kanya? Ang tiyahin lang naman natin ang mahilig magbigay ng alalahanin kay Itay Naisip ko rin yan. Pero ilang araw nang hindi pumupunta dito ang tiyahin natin baka naman may kinalaman sa trabaho ni Itay. Nanguhula ka na lang Sa hindi ko nga alam kung anong problema ni Itay Talagang manguhula lang ako. Hindi kaya dahil sa plano mong magpakasal? Ano naman ang kinalaman nun ha? Tsaka nag-usap na kami ni Itay tungkol sa bagay na yan Tingin ko ibang problema niya. Di kaya dahil wala ka pang trabaho hanggang ngayon? Hoy, hindi Ayaw pa nga ni Itay na magtrabaho ako Gusto niya, dito lang ako sa bahay para merong nag-aasikaso dito. Joke lang no? Hindi ka na mabiro. Nagpapasalamat nga ako kasi merong nag-aasikaso sa amin ni Itay pag uwi namin. Biruin mo, nagkaroon kami ng instant kasambahay. Kasambahay pala ha? Sige, sa susunod hindi ko na isasama ang mga damit mo sa paglalaba ko. Hindi ko na rin paplansyahin. Grabe ka naman. Maawa ka naman sa akin. Pagod na nga ako pag uwi ko Tapos ako pa maglalaba at mamamalansya ng mga damit ko. May inuwi pa nga akong trabaho
Oo na nga, ang drama mo. Yan ang pinili mong propesyon tapos ngayon magrereklamo ka. Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Kung sakali man na mayroong problema si Itay, hindi yun makakatis na hindi magsabi sa atin. Tatatlo na nga lang tayo eh. Maglilihim pa ba siya sa atin? Sa bagay, may punto ka nga kuya. Hindi ko lang kasi maiwasan na mag-alala. Ngayon ko lang kasi siya ulit nakita na ganun eh. Huwag mo nang isipin ang bagay na yun. Hayaan na lang muna natin si Itay. Huwag mo munang kulitin. Baka mainis yun sa'yo. Baka lalong hindi sabihin sa atin. Sinunod ko nga ang sinabi ni Kuya. Makalipas nga ang ilang araw, dumating si Itay na gabing-gabi na galing sa pamamasada. Yun ang unang beses na ginabi siya ng uwi. Nung tanungin ko siya bakit nun lang dumating, hindi niya ako sinagot. Sa halip hinanap niya si Kuya Sean. Gusto raw niya kaming makausap na dalawa. Bigla namang kumabog ang dibdib ko. Pero agad kong tinawag si Kuya na abala sa paggawa ng lesson plan sa silid niya. Kahit siya, nagtataka ko anong sasabihin ng aming ama. Kasalukuyang kami magkakaharap sa sala. Magkatabi kami ni Kuya Sean sa mahabang upuan at nakaharap kay Itay. Na ilang sandali ng tahimik at nakatungo. Pinapakiramdaman lang namin siya ni Kuya at sabik sa sasabihin niya. Hindi ko alam kung paano ko to sisimulang sabihin sa inyo, mga anak. Tungkol po ba saan ang sasabihin niyo, Tay? Hayaan na muna natin magsalita si Itay. Makinig na lang muna tayo. Alam ko na matagal kayong nangungulila sa nanay at kapatid niyo. Bakit po pagkatapos ng 10 taon na pagbabawal niyo nabanggitin sila sa bahay na ito eh? Kayo naman po ang gustong pag-usapan sila ngayon. Nagkausap kami ng nanay ninyo at gusto niya nang bumalik sa piling natin. May sakit na po ba siya kaya gusto niya nang bumalik sa atin? Gusto lang niya na makasama tayo at mabuo ang pamilya natin. Nasanay na po ako na wala siya sa tabi natin. Marami pang pagkakataon na pwede siyang bumalik noon. Pero hindi niya ginawa. Hindi ko kayo pipilitin na tanggapin siya agad, pero sana bigyan niyo siya ng pagkakataong makabawi. Yun ang hiling niya. Bahala po kayo kung gusto niyo pa rin siyang tanggapin dito. Pero huwag po kayong umasa na babalik sa dating lahat. Pasensya na po, Tay. Naalala ko may gagawin pa pala ako. Kuya, huwag ka munang umalis. Hayaan mo na lang siya, anak. Sa loob ng ilang taon, saan po naglagi si inay at ang kapatid ko? Sabi niya iniwan niya si AJ sa pinsan niya na walang anak at saka nag-abroad. Meron po ba siyang bagong pamilya? Hindi na siya nag-asawa. Maniwala ka, anak. Hindi rin ganun kadali na tanggapin siyang muli sa bahay natin. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang ginawa niya sa atin. Pero kayo ang iniisip ko. Alam ko na kahit nasa hustong gulang na kayo, hinahanap niyo pa rin ang kalinga at pagmamahal ng nanay ninyo. Naguguluhan po ako, Tay. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Sa inyo ng kuya mo, alam ko na ikaw ang nangungulila ng sobra sa inyong ina. Patawarin mo ko, anak, kung hindi ko nagawang gampanan ang ginagawa ng nanay mo noon. Gaya ng pagluluto ng almusal at babaunin niyo sa umaga. Puro kasi alak ang inaatupag ko noon eh. Naiintindihan ko naman po kayo noon. Wala akong tutol kung babalik na dito si inay. Sabi niyo nga po, wala naman siyang naging pamilya. Kung labag sa loob ninyo na magpakita ng kabaitan sa nanay ninyo, hindi ko kayo pipilitin. Sinabi ko naman yun sa kanya na baka magbago ang pakikitungo ninyo sa kanya. Kailan po babalik dito si nanay at AJ? Baka ang inay nyo lang munang babalik dito sa bahay. Nag-aaral kasi ang kapatid nyo. At sabi pa ng nanay nyo, magulang na ang turing ni AJ sa mag-asawang nag-alaga sa kanya. Sabihan niyo na lang po kami ni Kuya kung kailan uuwi dito sa bahay si inay para mapaghandaan namin. Ilang araw nang tahimik si Kuya Sean. Alam kong hindi niya gusto na bumalik sa bahay namin si inay.
Kapansin-pansin din ang pag-iwas niya kay Itay tuwing lalapitan siya para kausapin. Dumating na nga ang araw na bumalik na si Inay. Nung makita ko siya, nangingilid pa ang luha niya sa mga mata. Malaki na rin na nadagdag sa edad niya. May mga puti na rin siyang buhok. Magkaganon man, maganda pa rin si Inay. Isa-isa niya kami niyakap ni Kuya habang umaagos ang luha. Kung alam niyo lang kung gaano ko kayo gustong makita. Ay, salamat. Dininig na rin ng Diyos ang dasal ko. Nakita niyo na po ako. May gagawin pa kasi ako eh. Sandali lang, Sean. Nabanggit ng tatay mo na teacher ka ng araw. Noon pa man iyan na talaga ang gusto mo. Naalala ko pa, lagi mong tinuturuan ng mga batang kapitbahay natin noon. Pasensya na po kayo. May importante na akong tatapusin. Mayuwan ko na po kayo. Sige. Mamaya na lang tayo mag-usap. O sa ibang araw kaya? Pagpasensyahan niyo na lang po si Kuya. Naiintindihan ko naman ang kuya mo. Alam ko, galit siya sa akin. Nay, bakit ngayon lang kayo? Patawarin mo ko, anak, kung ngayon lang ako umuwi. Sana hayaan niyo akong makabawi sa inyo. Totoo po ba na nag-abroad kayo? Oo, anak. 8 taon din ako sa Hong Kong. Bago ako nag-abroad noon, ilang beses akong nagpadala ng sulat. Ipinaaabot ko kay Loida na kapitbahay natin noon. Pero wala kayong sagot. Sabi niya, pinapasabi niyo sa akin na kalimutan ko na lang kayo. Wala pa po kaming sulat na natatanggap. Hindi rin po namin siya nakakausap noon. Ano? Kung ganun, nagsinungaling siya sa akin. Kailangan ko siyang makausap para linawin ang lahat. Ayokong isipin niyo na nagsisinungaling ako. Hindi niyo na po siya makakausap, Nay. 3 taon na pong patay si Aling Loida dahil sa sakit na cancer. Karma na rin siguro yun sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Pinagkatiwalaan ko siya at itinuring na kaibigan. Tapos ito ang gagawin niya sa akin. Kung ano man ang dahilan niya, hindi na po natin malalaman. Ang mahalaga naman po bumalik na kayo dito sa bahay. Oo nga, anak. Sa wakas, buo na ulit ang pamilya natin. Nakakapanibago na kasama na namin ulit si Inay sa bahay. Naroon din ang pagkailang. Pero nakikita ko naman na gusto niya talagang makabawi sa amin. Si Kuya tahimik at maging si Itay. Nakibuindili si Inay sa kabila ng pag-aasikaso nito sa amin. Halos si Inay na nga rin ang gumagawa ng lahat ng mga gawain ko. Nakarating naman kay Tia Sylvia ang bigla ang pagsulpot ni Inay sa amin. Tuloy-tuloy siyang pumasok at hinanap si Inay sa buong bahay. Nasaan ang babaeng yon? Sino? Si Mercy ba? Sino pa ba sa akala mo, ha? Nasa palengke siya ngayon. Matino pa ba ang pag-iisip mo, ha, Gerardo? Bakit tinanggap mo ulit ang babaeng yun dito sa bahay ninyo? Nakalimutan mo na ba ang ginawa niyang pag-iwan sa inyo noon? Matagal na namang nangyari yun Gusto niya ulit mabuo ang pamilya namin. Kung kailang malalaki na ang mga anak niyo at wala na siyang obligasyon sa mga to, tsaka siya babalik. Baka naman may sakit siya kaya bumalik sa inyo. At gusto lang magpaalaga. Wala siyang sakit. Gusto lang niya kami makasama ng mga anak namin. Hindi ako naniniwala sa katwiran ng babaeng yon. Pwede ba, ate? Kung mahal mo ko bilang kapatid mo, huwag mo na kaming pakialaman na mag-asawa. Hayaan mo na kaming mamuhay ng tahimik. Baka nakakalimutan mo. Ako naging karamay mo nung panahon na iniwan ka ni Mercy. Kulang na nga lang magpatiwakal ka dahil sa sama ng loob na ibinigay niya sa'yo. Nung tuliro ka dahil sa pagkakasakit ni Sean, ako ang kumikilos para sa'yo. Tapos ngayon
Basta mo na lang ako i-itsipwera dahil lang bumalik ang asawa mo. Baka nakakalimutan mo rin. Ikaw ang dahilan kung bakit umalis si Mercy noon. Napuno na siya sa pakikialam mo sa relasyon namin. Pagmamalasakit ang tawag doon, hindi pakikialam. Ayaw lang kasing napupunan ng asawa mo sa mali niyang ginagawa noon. Pareho na kaming matanda ni Mercy. Ayaw na naming balikan ang mga panahon na lagi na lang kaming nag-aaway. Gusto na lang naming mamuhay ng tahimik. Iisa lang ang buhay natin. Wala naman sigurong masama kung pipiliin naming maging masaya sa mga natitirang taon ng buhay namin. Bahala ka na nga sa buhay mo. Kapag inulit ni Mercy ang ginawa niya dati, wala ka nang maaasahan sa akin. Tutale, baliwala naman ang mga nagawa kong tulong. Nagdadabog pang umalis ng bahay namin si Tia Sylvia. Naiiling na lang din si Itay habang nakatanaw sa papalayong ate. Tumatanaw naman ang utang na loob ang Itay namin sa lahat ng tulong na ibinibigay sa amin ng tiyahin ko. Pero may pagkakataon kasi na sumusobra na rin talaga ang pakikialam sa amin ni Chang. Nung sumunod na araw, kahit nagkakaroon pa rin ng ilangan dahil sa pagdating ni Inay, napapansin ko naman na unti-unti na natatanggap ni Kuya siya ng pagbabalik ni Inay sa buhay namin. Ganon din si Itay na maayos na ang pakikiharap sa kanya. Salamat nga pala dahil tinanggap mo ulit ako sa bahay na ito. Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng Diyos. Pero kung tutuusin, madali para sa'yo na mag-asawa ng iba. Lalo na't bata ka pa noon at matikas. Naisip ko rin naman yan dati. Pero mas nangingibabaw sa akin ang kapakanan ng mga anak natin. Alam ko na hindi rin nila gugustuhin mag-asawa ulit ako. Kung meron man akong pinagsisisihan, yun na yung mga taon na wala ako sa piling ng mga anak natin. Masyado akong naging makasarili noon. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan. Wala na tayong magagawa sa mga mali nating desisyon. Pero may pagkakataon pa tayo para ituwid yun. Sana naman, huwag ka na magpapatalo sa emosyon mo. Hindi na talaga. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo na hindi na ako magpapatalo sa ate mo. Hindi na ako makakapayag na sirain niya ulit ang pagsasama natin. Huwag mong isisi lahat kay Ate Sylvia. May kasalanan ka rin naman eh. Ay, siguro nga. Nagpadala ako sa galit ko sa kanya. Sinabihan ko na rin si ate. Hindi na siya makikialam uli sa atin kaya ipanatag mo na ang loob mo na hindi na siya kontrabida sa mga buhay natin. Abay, dapat lang. Baka pagsisihan pa niya sa pagkakataong ito ang pakikialam niya. Ipinagkibit-balikat na lang ni Itay ang huling sinabi ni Inay. Kilala naman kasi niya ito na hindi magagawang manakit. Hindi na rin naman ulit pumunta si Tia Sylvia sa bahay namin pagkatapos siyang kausapin ni Itay noon. Nakikita ko pa rin naman siya na patingin-tingin sa bahay namin pero hindi na lumalapit. Sa paglipas ng mga araw, tuluyan na rin natanggap ni Kuya si Inay. Napag-usapan na rin nila ang tungkol sa plano niyang pagpapakasal. Wala namang masama kung gusto na ninyong magpakasal ng girlfriend mo. Nasa hustong gulang na rin naman kayo eh. Ang gusto ko po kasi mag-ipon na muna kami. Maganda rin yung sinasabi mo na mag-ipon muna. Pero kung kailangan nyo ng pera, ibibigay ko na lang sa inyo ang naipon ko nung nasa Hong Kong pa ako. Itabi nyo na lang po yan para sa pagtanda nyo. Itinabi ko talaga ito para sa inyong mga anak ko. Kaya kung kailangan nyo ng pera, huwag kayong mahihiyang magsabi, ha? Opo. Siya nga po pala, Nay. Hindi ba dadalo sa atin si AJ? Sa bakasyon daw uuwi siya rito para makasama kayong mga kapatid niya. Mabuti naman po. Ang akala ko kasi wala na siyang pakialam sa amin eh. Patawarin niyo ako, ha? Kasalanan ko kung bakit nahiwalay sa inyo ang bunso ninyong kapatid. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Tapos na po yun. Ang importante po,
Nakikita naman namin na gusto niyo talaga makabawi sa amin ni Honey. Maiba nga pala ako. Kailan mo ko ipapakilala sa girlfriend mo? Busy pa po kasi siya ngayon. Pero hahanap po kami ng oras para makapunta siya rito sa atin. Excited na akong makilala siya. Sabi ng kapatid mo teacher din pala siya. Ano nga pala ang pangalan niya? Janet po. Baka po kilala niyo na po siya noon. Pamangkin po siya ni Aling Lloyda na kapitbahay natin. Madalas po si Janet sa kanila. Pero sa kabilang baryo po sila nakatira ng pamilya niya. Si Lloyda. Yung dati kong kaibigan. Baka nakikita ko na nga siya dati pa kung lagi siyang nasa bahay ng tiyahin niya. Ay, ang pagkakataon nga naman, no? Oo nga po. Sayang po hindi niyo na inabot si Aling Lloyda. Lagi po niyang binabanggit ang pangalan niyo bago siya mamatay. Talaga? Bakit kaya? Magkaibigan nga po kasi kayo. Kaya natural lang po na hanapin niya kayo sa huling sandali ng buhay niya. Sabi ng kapatid mo, matagal din siyang naratay bago bawian ng buhay. Opo. Nagkanda utang-utang nga po sila eh. Hindi na rin po nakapagtapos ang mga anak niya dahil sa kakapusan sa pera. Kawawa naman ang mga anak niya. Nadamay pa sa karma ng kanilang ina. Bakit yun naman po nasabi yan? Pasensya ka na anak kung wala akong maramdaman na kahit konting awa sa kanya. Mas nangingibabaw kasi ang galit na nararamdaman ko dahil sa ginawa niya sa akin. Anong ginawa sa inyo ni Aling Lloyda? Ilang beses akong nagpadala sa kanya ng sulat para ibigay sa inyo. Pero hindi pala niya inaabot. Wala nga po, Nay. Ang natatandaan ko lang po na madalas niyang sabihin, kalimutan na namin kayo. Masaya na raw po kayo sa kinaroroonan niyo. Sinadya niyo raw po kaming iwan dahil magiging pabigat lang kami sa inyo. Hindi yan totoo. Siya nga itong kung ano-ano ang sinabi na ayaw na ninyo akong makita. Na matindi raw ang galit niyo sa akin. Yun pala hindi niyo naman sinabi. Naging dahilan patuloy yun para matakot ako na makipagkita sa inyo noon. Matali kayong magkaibigan ni Aling Lloyda. Para na nga po kayong magkapatid eh. Ano kayang dahilan niya para gawin yun? Hindi na natin malalaman dahil isinama na niya sa hukay ang sagot sa mga tanong natin. Oo nga po. Ipagpasadyos na lang po natin ang ginawa niya. Sean, kahit pa pamangkin ni Lloyda ang girlfriend mo, hindi ko siya idadamay sa galit ko sa tiyahin niya. Alam ko naman po yun, Nay. Basta, sabihan mo lang ako ha, kung kailan pupunta rito si Janet. Gusto ko kasi siyang ipagluto. Opo, Nay. Ipapalam ko po kagad sa inyo. Sigurado matutuwa yun. Mahilig po kasing kumain yun eh. Akala namin tuluyan na kaming hindi papansinin ni Tia Sylvia. Halos 2 buwan na kasi siyang hindi dumadalaw sa amin. Tuwing nakakasalubong ko siya sa daan, lalapitan ko sana siya para magmano. Kaya lang umiiwas naman siya. Sabi ni Itay, hayaan ko na lang daw dahil ganun lang daw talaga ang kapatid niya. Habang si Inay lang ang naiwan sa bahay, bigla na lang sumulpot ang tiyahin ko sa bahay namin. Tuloy-tuloy lang siyang pumasok na para bang hindi nakikita si Inay. Nakasalukuyang nagpapalit ng kurtina. Wala si Gerardo, ate. Maaga siyang umalis kanina. Inarkila kasi ang jeep niya Meron kasing maglilipat. Alam ko. Nakita ko nga siyang umalis kanina Si Honey. Kaalis lang niya. May a-applyan siyang trabaho. Ilang buwan na nakagraduate hindi pa rin nakakahanap ng trabaho. Mas gusto lang yata niyang tumambay dito sa bahay Nag-a-apply naman siya, ate. Mahirap lang talagang maghanap ng trabaho ngayon. Hindi lang siyang nakakaranas ng ganun. Bakit ba kasi nagkuleo pa siya? Sana pagkatapos niya mag-high school, naghanap na siya ng trabaho. Sayang lang ang 4 na taon na ginugol niya. Mas okay pa rin, ate, na nakatapos ang mga anak ko. Para hindi nila maranasan na maliitin, gaya ko noon. Oo na, baka naman dramahan mo pa ako. Ngayon ko na napansin na wala pala kayong santo dito sa bahay niyo. Kaya kung ano-ano nakakapasok wala man lang kayong proteksyon. Hindi naman kasi kami mahilig ni Gerardo sa display na santo. Mahalaga naman sa amin
Naniniwala kami sa Diyos at ang relasyon namin sa Kanya. Iba pa rin kapag may santo kayo rito. Kahit isa lang sana. Palibhasa kasi, hindi kayo marunong magsimbang mag-anak. Kaya ka lang ba nagpunta rito? Para pangaralan ako? Para sabihin ko sa'yo, ate, hindi lahat ng pumapasok sa simbahan banal. Minsan, ginagamit lang nila yon para magpanggap na mabuti sila kumpara sa ibang tao. Para yatang meron kang ibig sabihin dun sa sinabi mo ah. Alam ko na regular kang nagsisimba. Pero ang ugali mo, hindi pa rin naman nagbabago. Ikaw na babae ka. Bakit kasi bumalik-balik ka pa rito eh? Bumalik ako rito para sa pamilya ko. Hindi na rin ako papayag na manipulahin mo kami sa mismong pamamahay namin. Huwag mo na kaming pakikialaman pa ni Gerardo at maging ang mga anak namin. Nakalimutan mo na yata na sa loob ng 10 taon ako ang karamay ng kapatid ko at mga anak niya. Wala ka nga nung panahon na nag-aagaw buhay si Sean sa ospital. Hindi ko alam ang pangyayaring yun. Wala naman kasing binabanggit sa akin si Loida noon. Kung hindi ka kasi umalis noon, malalaman mo ang nangyayari sa pamilya mo. Palibhasa kasi makasarili ka. Baka nga kaya mo iniwan ang pamilya mo dahil meron kang sinamahan na ibang lalaki. Alam ng Diyos na hindi totoo yan. Nagkalinawan na kami ni Gerardo. Sana naman, huwag mo na siyang sulsulan sa mga sinasabi mong paninira sa akin. Malalaman din ng kapatid ko na nagkamali siya sa pagtanggap muli sa'yo sa bahay na to. Kapatid ka ng asawa ko. Hanggat maaari. Sana ayokong mag-aaway tayo. Kung puro lang naman hindi magaganda ang sasabihin mo, mabuti pang huwag ka nang pumunta rito. Pinagbabawalan mo ba ako, ha? Baka nakakalimutan mo. Ang lupang kinatitirikan ng bahay na to pag-aari ng pamilya namin. Kaya wala kang karapatan na pagbawalan ako. Alam ko naman yun. Ang sakin lang kasi, para lang maiwasan ng lagi nating pagtatalo. Sana kasi hindi ka nalang bumalik sa buhay ng kapatid ko. Magdadala ka lang naman ng kamalasan sa kanila. Hindi na lang kumibo si inay. Pero napansin ng tiyahin ko ang pagkuyom ng kanyang kamao. Hanggang makaalis si Tia Sylvia na natiling walang imik si inay. Ilang sandali sinara at nilak na lang niya ang pinto. Para kung sakaling bumalik ang hipag niya, hindi na to makakapasok. Bandang tanghali naman nung umuwi ako. Napansin naman ni inay ang malungkot kong mukha. Kaya alam niya na hindi ako natanggap sa inaplayan ko. Pasasaan din makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo. Ang dami ko na po kasing na-applyan eh. Ano kaya ang problema sa akin? O baka sadyang malas ako? Huwag mong sabihin yan, anak. Walang taong malas. Ay, meron po at ako yun. May naisip ako. Bakit hindi ka nalang magnegosyo habang naghahanap ka ng trabaho? Wala naman po akong pampuhunan. Nahihiya naman akong humingi kay Itay. Ako ang magbibigay sa'yo ng pampuhunan mo. Talaga po, Nay? Oo, anak. Kaya huwag ka nang mag-alala. Ayoko na nakikita kang malungkot. Salamat po, Nay. Ano kaya ang pwede kong inegosyo? Dapat yung gusto mong gawin para na-e-enjoy mo rin. Naisip ko na magtinda malapit sa eskwelahan. Konti pa lang po kasi ang mga nagtitinda doon. Pwede rin yun. Tutulungan kita sa pamimili ng mga kailangan mo. Hihingi po muna ako ng permit para maging legal ang pagtitinda ko. Mahirap na po. Baka may makasilip pa sa akin. Mahigit 1 linggo lang nakakuha ko ng maliit na pwesto sa labas ng eskwelahan na malapit sa amin. Kung saan din nagtuturo si Kuya Sean. Mabenta naman ang mga paninda ko dahil walang kapareho. Ayoko rin kasi makatapak ng kapwa ko tindera. Kaya iniba ko ang mga paninda ko. Madali lang naman ang pagtitinda ko at maaga pa akong nakakauwi. Katulad na lang ng araw na yon na half day lang ang mga bata. Habang nag-aayos nga ako ng mga paninda ko, dumating si Tia Sylvia. Tia Sylvia, kayo po pala.
Kumusta nga pala ang pagtitinda mo? Bakit maaga kayatang uuwi ngayon? Half day lang po kasi ang klase dahil may seminar po ang lahat ng teacher. Ah, ganun ba? Saan ka nga pala kumuha ng pampuhunan mo? Binigyan po ako ni nanay. Mabuti may pera siya. Inipon niya po ang sahod niya nung nag-abroad siya. Mabuti naman kahit papano may silbi siya sa inyo. Akala ko magiging pabigat pa siya sa inyo . Huwag naman po kayong ganyan kay inay. Nagsisisi naman po siya sa pag-alis niya noon. May dahilan naman para magalit ako sa nanay niyo. Alam naman po namin na isa kayo sa dahilan ni inay noon para umalis. Napuno na po siya sa ginagawa niyo. Sinabi lang niya yon para may dahilan siya para iwan kayo. Nakikiusap po ako sa inyo. Huwag niyo na po kaming guluhin. Malaki po ang utang na loob namin sa inyo. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po namin kayo tatalikuran kahit anong mangyari. Maaasahan niyo pa rin kami ni Kuya oras na mangangailangan kayo ng tulong. Aasahan ko yan sinabi mo, honey. Kayo lang naman ang pamilya ko . Ilang linggo na ako nagtitinda pero hindi ko pa rin nababawi ang puhunan ko. Nakakaramdam na rin ako ng pagkainip lalo na kapag oras ng klase. Mga estudyante lang naman kasi ang inaasahan kong bibili sa akin. Nung mga unang araw lang ako masaya. Pero katagalan nakakaramdam na ako ng pagkainip sa aking ginagawa. Lagi pa rin ako nagche-check ng email. Baka kasi may sumagot na sa mga inaplayan ko. Oh, bakit maaga kang umuwi? Half day na naman ba ang klase? Hindi po. Umuwi na lang po ako dahil ang sama ng pakiramdam ko. May lagnat ka ba? Wala naman po. Ang bigat lang po ng pakiramdam ko ngayon. Paano yan? Wala kang kasama dyan. Nakita ko na umalis ang mga magulang mo kanina . Mabuti pa dito ka na lang muna sa bahay. Nakakahiya naman po. Ayos lang naman po kung mag-isa lang ako dito sa bahay. Huwag ka na mahiya. Mahirap yung mag-isa ka lang dyan tapos masama pa ang pakiramdam mo. Napilitan na rin akong sumama kay Tia Sylvia. Matagal-tagal na rin naman nung huli akong makapasok sa bahay niya. Dati nang mahilig mangolekta ng mga pampaswerte ang tiyahin ko. Saka nangongolekta din siya ng mga santo pero nung itigil nga niya, ipinalit naman niya ang iba't ibang klase ng mga estatwa. Napansin kong halos mapuno na ang buong sala niya. Pakiramdam ko tuloy may mga matang nakatingin sa akin. Ang umagaw ng atensyon ko, ang isang estatwa ng babae na may piring ang mga mata. May hawak siyang napakaraming barya at kulay gintuto. Hindi ko na malaya na titig na pala ako rito. Siya si Buena Fortuna. Humiling ka sa kanya ng kahit ano ibibigay niya. Gusto mo ba ng ganyan ha? Para swertehin ka naman. Hindi po ako naniniwala sa mga pampaswerte . Marami nang nagpapatotoo na swerte ang dala ni Buena Fortuna sa buhay ng isang tao. Napansin ko kasing minamalas ka . Baka siya na ang sagot sa mga kamalasang nararanasan mo sa paghahanap ng trabaho. Saan niyo po ito binili? Sa isang kaibigan na maraming alam sa mga pampaswerte. Sasabihin ko sa kanya na dalhan pa ako ng isa. Sige po. Sabihan niyo lang po ako kapag dumating na. Babayaran ko po. O sige, magpahinga ka na muna riyan sa upuan. Ikukuha na rin kita ng maiinom. Tingin ko sa'yo namumutla na. Kinabukasan, dumating agad ang estatwa na sinasabi ni Tia Sylvia. Hindi na rin niya yung pinabayaran sa akin. Bigay na lang daw niya bilang tulong. Sinunod ko lang ang bilin niya na ilagay ko yun sa sala at nakaharap sa pinakapinto ng bahay namin. Inilagay ko rin yun sa mataas na lugar. Humiling na rin ako na sana swertihin na ako sa mga plano ko sa buhay. At ilayo ang pamilya ko sa sakit. Napansin naman ng mga kasama ko sa bahay ang estatwa na lagi kong nilalapitan tuwing umaga. Yan pala ang sinasabing estatwa ng kuya at tatay mo. Saan mo yan nakuha?
Ha? Binili ko po yan sa isang kakilala, sabi pampaswerte daw. Kailan ka pa naniwala sa mga ganyan? Wala naman pong masama eh. Malay niyo po totoo na ang Buena Fortuna ang magbibigay ng swerte sa atin. Humiling na nga po ako sa kanya eh. Kung meron ka mang gustong makuha, dapat dumiretso ka na lang sa Diyos. Bakit kailangan mo pang ipadaan sa estatwa na yan? Nagdadasal naman po ako sa kanya. Kaya nga lang, naiinip ka na sa sagot niya. Eh kung ayaw niyo po dito sa estatwa, itatapon ko na lang. Hayaan mo na lang. Sayang din ang ipinambili mo dyan. Makalipas nga ang 1 linggo, sunod-sunod na ang magagandang pangyayari sa akin at sa pamilya ko. Gumanda ang kita ko sa pagtitinda at sa loob lang ng ilang araw, nabawi ko na rin ang puhunan. Tinawagan na rin ako para makapagsimula sa trabaho. Kaya si inay muna ang pinagtinda ko. Namanhikan na rin ang mga magulang ko sa pamilya ng girlfriend ni Kuya Sean. Sa paglipas ng mga araw, ramdam kong gumaan ang buhay namin. Lingid sa akin, nakakaramdam na pala ng kakaiba ang mga kasama ko sa bahay. Wala namang tao dito sa sala. Ano kaya ang mga iabag na naririnig ko kanina? Imposible naman na dahil sa pagod, kaya kung ano-ano na ang naririnig ko. Kung nung mga nakaraan puro swerte ang dumating sa pamilya ko, nung mga sumunod na araw naman ay sunod-sunod na hindi magagandang pangyayari ang dumating. Naghiwalay na si Kuya Sean at ang girlfriend niya. Nahuli daw kasi ni Kuya ang nobya na may ibang lalaki. Si Itay naman muntik na malagay ang buhay sa peligro dahil hinold up ang jeep na minamaneho niya. Mabuti na lang daw nakatakas siya at nakahingi ng tulong sa mga sundalo sa checkpoint. Natagpuan naman ng jeep na tinangay ng 3 suspect. Pero hindi na yun mapakinabangan dahil chinap-chap na yun. Nawalan din ako ng trabaho makalipas lang ang 2 buwan. Maging ang negosyo ni inay bigla na lang nalugi at nagkautang pa siya. Desidido na talaga si Sean na hindi makipagbalikan kay Janet. Paano kaya yun? Sabi ni Janet, buntis daw siya. Kaya lang, itinatanggi naman ni Sean na sa kanya ang bata. Hindi mo masisisi ang anak natin. Nahuli niyang may ibang lalaki ang girlfriend niya eh. Siyempre magdududa yun. Nakikiusap nga si Janet sa akin na kausapin ang anak natin. Pwede raw kasi siyang matanggal sa pinapasukan niya kung malalaman na buntis siya at walang asawa. Kung kailan meron na daw siyang item, ayaw na niyang mawala yun. Hindi kasi tayo pwedeng makialam sa desisyon ni Sean. Hayaan na lang natin silang lumutas ng problema nila. May problema din naman tayong kinakaharap ngayon eh. Bakit ba sunod-sunod na problema ang dumating sa atin? Sumabay pa sa kakaibang nararamdaman ko sa bahay na ito. Anong ibig mong sabihin? Tuwing mag-isa kasi ako rito sa bahay, may naririnig akong mga yabag dito sa sala. Kapag titingnan ko, wala namang tao. Hindi ko lang sinasabi sa inyo. Baka kasi mapagkamalan mo ko na nababaliw na. Naririnig mo rin pala yun? Ikaw rin ba? Sa madaling araw naman bago ako bumangon. Akala ko nga mga anak natin eh. Pero nang tanungin ko naman sila, hindi naman daw sila bumabangon ng ganung oras. Hindi lang yun. Sabi ng mga kapitbahay natin, may nakikita daw silang babaeng nakadungaw sa may bintana. Meron na kayang nagmumulto sa bahay natin? Wala namang namatay sa bahay na ito at tayo ang kauna-unahang tumira dito. Kaya imposibleng may multo. Tsaka ngayon lang naman nangyari to eh. May nagpaparamdam din kaya sa mga anak natin? Baka wala. Kasi magsasabi ang mga yun sa atin. Magpatawag na kaya tayo ng pari? Kung gagawin natin yan, pag-uusapan tayo ng mga tao. Alam mo naman ang mga taga rito.
Hindi naman lingid sa'yo kung ano-anong pinagkakalat ni ate tungkol sa pagbabalik mo. Ayoko na batuhin ka nila ng hindi magagandang salita. Baka ikaw pang sisihin nila kaya nagkaroon ng kababalaghan sa bahay na ito. Bakit ba hindi na lang maging masaya ang ate mo para sa atin? Gusto yata niya na maging tulad mo siya, na mag-isa lang namumuhay. Kasalanan naman niya kung bakit tumandang dalaga siya eh. Umaasa ako na matatauhan din si ate sa mga ginagawa niya. Hindi pa lang niya kasi naiisip na kapag nagkasakit siya, sa atin pa rin naman siya lalapit. Magpapausok na lang ako ng insenso sa buong bahay. Baka makatulong yun. Mabuti pa nga. Tuwing hapon nagpapausok si inay sa loob at labas ng bahay namin. Ako naman lagi lang nagkukulong sa kwarto. Nag-iisip kung bakit imbis na swertihin, mas dobleng kamalasan pa yata ang nararanasan ng pamilya ko. Hindi ko rin makausap si kuya dahil meron siyang pinagdadaanan. Biglang sumagi sa akin ang estatwa ni Buena Fortuna. Talaga bang swerte ang dala mo? Bakit sa umpisa lang tapos nagsunod-sunod na ang hindi magagandang pangyayari sa pamilya ko? Nasa kusina nun si inay nang magpaalam ako na pupunta lang sa bahay ni Tia Sylvia. Hindi naman siya nagtanong pero nagtataka ang tingin niya sa akin. Pagdating sa bahay ng tiyahin ko, paalis naman ang isang babae na sa tingin ko kaedad lang ni inay. Bahagya pa siyang ngumiti sa akin bago naglakad palayo. Sino po siya? Si Yoli yun. Sa kanya ko binili ang Buena Fortuna natin. Bakit ka nga pala nandito? Wala ka bang pasok sa trabaho? Hindi niyo po ba nabalitaan? Natanggal po ako sa trabaho dahil napagbintangan po ako na nagbenta ng impormasyon sa kalabang kumpanya. Ako lang po kasi yung bago sa kumpanya eh. Mabuti nga po hindi ako kinasuhan. Di naghahanap ka na ulit ng bagong trabaho. Gusto ko na lang po muna na magpahinga. Para po kasing na-trauma ako sa nangyari. Kumusta na pala ang kuya mo at ang nobya niya? Tuluyan na po silang nagkasirang dalawa. Lalo po naghihinala si kuya na hindi sa kanya ang ipinagbubuntis nito. Doon pa naman kasi hindi ko na gusto ang babaeng yun. Kapatid mo lang kasi ang patay na patay sa babaeng yun eh. Minamalas nga po kami ngayon. Kaya nga po pala ako nandito dahil sa estatwa ng Buena Fortuna na ibinigay nyo. Hindi po kaya siyang dahilan kung bakit ganito ang nangyayari sa pamilya ko? Ano ka ba, honey? Huwag mo nga isisi sa estatwa ang kamalasang nangyayari sa inyo. Baka iba ang nagdala ng malas sa inyo. Simula lang naman po na ibinigay nyo ang estatwa na yun, tsaka nagkasunod-sunod ang masasamang pangyayari sa amin. Salamat na nga lang at walang masamang nangyari kay Itay. Sinunod mo ba lahat ng sinabi ko sa'yo? Oo naman po. Bukod tanging ikaw lang ang nagsabi na malas ka eh. Lahat naman ang bumili kay Yoli gumanda ang buhay nila at sinuwerte. Ibabalik ko na lang po sa inyo ang estatwa na yun. Hindi mo pwedeng ibalik yun sa akin. Gusto mo bang lalong malasin ha? Ikaw na ang nagmamay-ari ng estatwa na yun. Hindi mo na mababago pa. Minamalas na nga po kami dahil dun eh. Gusto ko na po yun mawala. Baka naman hindi ang estatwa ang dahilan ng kamalasan nyo. Baka naman ang nanay nyo. Kasi kayo tinanggap nyo pa ulit. Ayan tuloy ang nangyari sa inyo. Masaya na naman kayo kahit 3 lang kayo eh. Imposible po na si nanay ang dahilan. Kahit nga po siya minalas eh. Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Huwag mo na akong abalahin pa. Hindi ko masasagot yung mga tanong mo. Pakisabi na lang po kay Aling Yoli na gusto ko nang isoli ang estatwa. O kaya sabihin niyo na lang kung saan siya nakatira. Ako na mismo ang magbabalik sa kanya. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi rin niya tatanggapin kung isusoli mo sa kanya. Wala akong nagawa kundi umuwi na lang dahil ayaw na rin akong kausapin ni Tia Sylvia. Lingid sa akin, sinundan pala ako ni inay. At narinig niya naging pag-uusap namin ni Chang. Pagdating sa bahay, wala sa kinalalagyan nito ang estatwa. Agad ko yung hinanap.
pero hindi ko makita kung nasan. Ito ba ang hinahanap mo? Nay, bakit niyo po hawak si Buena Fortuna? Bakit hindi mo sinabi na galing ito sa Tia Silvia mo? Baka po kasi ipasoli ninyo kapag nalaman niyo na galing sa kanya. Yung kamalasan na nangyayari sa atin dahil sa estatwa na ito. Kaya kailangang mawala ito. Baka po lalo tayong malasin kung itatapon natin yan. Ako na ang bahala sa estatwa na ito. Ako na mismo ang pupunta sa bahay ng Yoli na yon. Sasamahan ko na po kayo. Sinabi naman po ni Tia Silvia kung saan nakatira si Aling Yoli. Ako na lang. Sabihin mo na lang kung saan nakatira ang babaeng yon. Pinuntahan nga ni inay sa maliit na sityo si Aling Yoli. Labis ang gulat ng babae na mapagbuksan niya ng pinto ang aking ina. Bakas din dito ang takot kaya agad nahulaan ni inay na meron siyang tinatago. Dahil sa banta ni inay, agad na umamin ng babae na may kasamang dasalang estatwa na ibinigay sa akin. Dahil sa utos ng tiyahin ko. Sa galit ni inay, sinugod niya ang bahay ni Tia Silvia. Ano ba problema mo? Bakit basta-basta ka lang sumusugod dito? Alam ko na ang ginawa mo. Umamin na sa akin si Yoli. Nagtiwala pa naman sa iyo ang anak ko. Tapos, ganun ang gagawin mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Huwag ka nang magsinungaling. Bistado na kita. Pwede ba, Mercy? Huwag kang manggulo sa pamamahay ko. Gusto mo, ikaw lang ang manggugulo sa buhay ng pamilya ko. Ganun ba, ha? Dahil sa statwa na yun, para ka na nababaliw sa galit. Ikaw ang nababaliw sa ating dalawa. Sa sobrang pakikialam mo sa buhay namin, gusto mong malasin kami? Ganyan ba ang nasa tamang pag-iisip, ha? Umalis ka na. Bago pa kita ipadampot sa pulis dahil sa paggugulo mo. Eh di gawin mo. Hindi naman ako natatakot sa'yo. Sana, noon pa kita nilabanan. Sobra na yung kasamaan ng ugali mo. Pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Pabalik na si inay nung makasalubong niya si Itay. Nagtaka naman ito sa itsura ni inay na namumula sa galit at galing pa sa bahay ni Tia Silvia. Agad naman nagsumbong si inay sa ginawa ng kapatid ni Itay sa amin. Masinsinan din niyang kinausap ang kapatid niya. Hindi ako makapaniwala na mas gusto mong mapahamak kaming lahat. Kung ano man ang sinumbong ng asawa mo, huwag kang maniwala. Umamin na nga yung kaibigan mong si Yoli. Bakit nagkakaila ka pa? Sinabi ko nang wala talaga akong alam eh. Hindi ko alam kung bakit sinabi yun ni Yoli sa asawa mo. Kung totoong nagdadala ng kamalasan ng estatwa, edi sana ako ang unang minalas. Dahil ang ibinigay mo kay Honey, may dasal para malasin ang magmamay-ari nun. Kung namatay ba ako sa pang-hold up sa akin, magiging masaya ka, ha? Hindi ko ginusto ang nangyaring yun sa'yo. Dahil nga sa estatwa na yon, kaya muntik na akong mamatay. Puro kamalasan na lang ang nangyayari sa amin dahil sa'yo. Patawarin ako ng Diyos, pero gusto ko nang putulin ang koneksyon ko sa'yo. Anong ibig mo sabihin? Ayaw na kita makita kahit kailan. Huwag na huwag ka nang pupunta sa bahay namin. Itinatakwil mo na ba ako bilang kapatid, ha? Oo, dahil gusto mong ipahamak ang pamilya ko. Gerardo, huwag mo namang gawin sa akin to. Ingatan mo ang sarili mo. Dahil walang mag-aalaga sa'yo kapag nagkasakit ka. Gerardo, huwag kang umalis! Binasag ni inay ang statwa. Pagkatapos mag-usal ng dasal na tinuro ni Aling Yoli. Mula nun hindi na sila nakakarinig ng naglalakad sa sala namin. Sinunod ko naman ang payo ng mga magulang ko na wag na muna maghanap ng trabaho. Palipasin ko daw muna ang 1 taon. Si Kuya Sean naman lalong isinubsob ang sarili sa pagtuturo. Ang mga magulang naman namin nag-isip ng pwedeng gawing negosyo sa natitirang pera ni inay. Kumuha na lang sila ng pwesto sa palengke. At doon nagtinda ng mga sari-saring gulay na inaangkat nila sa kakilala. Salamat naman. Nakakaahon na tayo kahit paano. Oo nga eh. Akala ko nga, sa dami ng mga problemang dumating sa atin, hindi na tayo makakaraos.
Siguro naman napagsisihan na ni ate mga mali niyang ginawa. Sa ugali ng ate mo, malabong mangyari yan. Matagal ko na nga siyang hindi nakikita eh. Sa kabila ng ginawa niya, nag-aalala pa rin ako sa kanya. Pasensya ka na, Gerardo. Hindi ko magawang patawarin ng kapatid mo. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ba siya. Naiintindihan kita. Hindi naman kita pipilitin eh. Sana lang, wag mo kong pigilan kung sakali natulungan ko siya. Ikaw ang bahala. Lingid sa aming lahat nakausap ni Inay ang asawa ng kaibigan niyang si Aling Loida. Kagagawan din pala ng tiyahin ko kung bakit hindi nakakarating sa amin ang sulat na pinapaabot ni Inay. Inutusan din daw nito ang kaibigan na gumawa ng kasinungalingan para tuluyan na kaming kalimutan ni Inay noon. Sa nalaman tumindi lalo ang galit ni Inay kay Tiya. Wala kaming alam nung nasa Hong Kong si Inay may nakilala siyang matandang kasambahay. Bago yun umuwi, tinuruan muna siya ng kulam. Hindi man siya ganun kahusay, pero alam niyang mapaminsala rin ang orasyon na kaya niyang gawin. Ilang gabi din niyang pinagpuyatan ng orasyon na magbibigay ng matinding karamdaman sa tiyahin ko. Ayos lang po ba kayo, Nay? Namumutla kasi kayo eh. Ilang gabi na kasi akong laging puyat eh. Bakit naman po kayo nagpupuyat? Alam ba ni Itay? Hindi niya alam, kaya huwag mo nang banggitin sa kanya. Ano bang pinagpupuyatan ninyo? Meron kasi akong binabasa na libro. Ang ganda kasi ng kwento. Baka naman po magkasakit kayo niyan. Huwag kang mag-alala. Tapos naman na kaya maaga na akong matutulog. Siya nga pala, mukhang okay na ang kuya mo ngayon ah. Oo nga po. Nakakatawa na po siya ngayon eh. Mabuti naman kung ganon. Sadyang hindi lang talaga silang nakalaan para sa isa't isa ni Janet. Wala na nga rin po akong balita sa kanya. Tumigil na rin siguro siya sa paghahabol sa kuya mo. Malamang po. Ano nga pala ang tinitingnan mo kanina sa laptop? Tungkol po sa Buena Fortuna. Marami din po palang minalas, no? Pagkatapos silang bumili ng estatwa. Yung iba naman po, sinasabi na sinuwerte sila sa buhay. Pero mas lamang po ang nagsasabi na minalas sila. Hindi naman kasi tama. Naiasa sa mga pampaswerte ang pag-asenso ng isang tao. Kailangan sipagan at samahan na rin ang dasal sa nag-iisang lumikha. Oo nga po. Dahil po sa akin minalas tayo. Ako ang nagdala ng estatwa na yun dito eh. Honey anak, alisin mo na sa isip mo na kasalanan mo ang lahat. Bata ka pa at madaling maniwala sa mga bagay-bagay. Nagtiwala ka rin kasi sa Tia Silvia mo. Kamusta na po kaya si Tia Silvia? Ang tagal na rin niyang hindi pumupunta dito. Matagal na namin siyang pinagbawalan na pumunta rito. Baka mamaya kasi hindi na naman niya mapigilan ng mangialam sa buhay natin. Ayos lang po ba na dalawin ko siya sa kanila? Ikaw ang bahala. Hindi ko naman kayo pipigilan eh. Nung minsan maiwan ako sa bahay, naisip kong dalawin ang tiyahin ko sa kanila. May tampo pa rin ako sa kanya. Pero mas nangingibabaw sa akin ang pag-aalala rito. Dati kasi kahit anong pag-aaway nila ni Itay, magpapalipas lang siya ng 1 linggo. Tapos nun pupunta na sa bahay namin. Pagdating sa kanila, saradong-sarado ang bahay. Napansin ko rin na makapal na ang dahon sa lupa na parang ilang araw nang walang nagwawalis. Kumatok ako ng ilang beses, pero walang tugon sa loob. Nakailang ulit ako ng tawag, pero wala akong naririnig ng mga yabag na papalapit sa pinto. Umalis kaya siya? Saan naman kaya siya pupunta hindi pa naman araw ng simba ngayon? Ay, babalik na nga lang ako sa ibang araw. Paalis na sana ako nang makarinig ako ng kalabog sa loob ng bahay. Nang pihiting ko ang seradura, hindi naman pala yun nakalak sa loob. Kaya pumasok na ako.
Madilim ang buong bahay kaya binuksan ko ang ilaw. Muntik na akong mapasigaw nung makita ko nakatayo sa may tapat ng pinto ng silid niya si Tia Sylvia. Tinakot niyo naman po ako. Ikaw pa ang natakot sa lagay na yan eh. Ikaw tong basta na lang pumasok dito. Kanina pa po kasi ako tawag ng tawag eh. Tapos nung paalis na po ako, nakarinig naman ako ng ingay kaya pumasok na ako. Nagmamadali kasi kung bumangon kaya nasagi ko yung display sa ibabaw ng lamesita ko. Bakit naman po sarado ang mga bintana ninyo? Ang dilim po tuloy nitong bahay niyo. Ilang araw na kasing masama ang pakiramdam ko eh. Naging sensitibo na rin ang mga mata ko sa liwanag. Nagpatingin na po ba kayo sa doktor? Hindi pa. Yun lang naman ang nararamdaman ko eh. Alam ba ng mga magulang mo na nagpunta ka rito? Opo, nagtataka po kasi ako. Bakit hindi kayo napunta sa bahay? Ayaw na ng tatay mo na maging kapatid ko. Hindi na niya ako kailangan pa. Nakapagsalita lang po ng ganon si Itay dahil sa galit. Huhupa din po yun. Kilala ko ang itay mo. Alam ko na hindi na niya ako mapapatawad. Ayos lang po ba kayo? Kanina pa kasi makati ang lalamunan ko eh. Para bang may balahibo sa loob nito. Di ba po, kapag nangangati ang lalamunan ninyo, iniinuman nyo lang ng salabat? Oo, kaya lang eh hindi pa rin nawawala. Kahapon pa ako umiinom eh. Sasamahan ko po muna kayo hanggang mamaya. Ano bang motibo mo at gusto mo kong samahan? Grabe naman po kayo sa motibo. Nag-aalala lang po ako sa inyo kaya gusto ko kayong samahan. Hindi na ulit umimik si Tia Sylvia. Nakatuon na lang ang paningin niya sa nakasaradong pinto. Alam kong ginawa na lang niya yung bodega. Noon ko lang din napansin nang matitigan ko siya na malaki nang ibinagsak ng katawan niya. At nadagdagan din ang mga puti niyang buhok. Malaki rin ang itinanda niya. Nang igala ko ang paningin ko sa kabuuan ng bahay parang may kulang sa paligid. Para pong may nagbago sa bahay ninyo. Oo nga! Nasaan na po ang mga display nyo na pampaswerte? Yung mga statwa? Inilagay ko lahat sa bodega kasama ng mga santo. Bakit naman po? Hindi ko alam kung maniniwala ka sa akin pero pakiramdam ko meron silang buhay eh. Dapat po siguro eh. Sinira nyo na lang sila tsaka itinapon. Tsaka ko naiisipin kung anong gagawin ko sa kanila. Ganon po kasi ang... Ano yun? May bumagsak po sa bodega ninyo. Hayaan mo lang. Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo. Hindi ko po kayo maaaring iwan. Baka kung anong mangyari sa inyo. Tsaka kailangan ko pong tignan kung ano yung ingay na yun. Huwag matigas ang ulo kung ayaw mo mapahamak. Sige na, umalis ka na. Pero Chang... Nakikita mo ba ang hawak kong baston, ha? Ihahampas ko to sa'yo kung hindi ka pa uuwi. Kilala mo ko, honey. Kapag sinabi ko, ginagawa ko. Sumunod na lang ako kay Tia Sylvia kahit labag sa loob ko na iwan siya mag-isa. Bago ko tuluyang lumabas, nilingon ko muna siya. Pagdating sa amin, wala pa ang mga magulang ko. Ilang oras din akong hindi mapakali dahil sa pag-aalala. Nung dumating sila, agad kong sinabi kay Itay ang nangyayari sa kapatid niya. Makikita naman agad ang pag-aalala sa mukha niya. Uy, bakit mo siya iniwan? Ganun na palang sitwasyon niya. Ayoko nga po sana. Kaya lang eh, binantaan ako na hahampasin ng baston kapag hindi ako umuwi. Ibang klase rin ang kapatid mo. Siya na nga itong pinagmamalasakitan. Siya pa talagang may ganang manakit. Nananakot lang yun pero hindi niya yun gagawin sa pamangkin niya. Yun lang ang paraan niya para itaboy si Honey. Puntahan po natin siya, Tay. Anong pupuntahan? Pinagtabuyan ka na nga eh. Tapos pupuntahan niyo pa. Tumigil kayo. Dito lang kayong mag-ama. Akala ko ba ayos lang sa'yo na puntahan ko si ate kapag kailangan niya ng tulong? Nagbago na ang isip ko.
Baka mamaya madamay pa kayo sa nangyayari sa buhay niya. Kapatid ko pa rin siya. Kailangan niya ng tulong. Baka nakakalimutan mo na ang ginawa niya sa pamilya natin. Hindi ko nakakalimutan, pero itabi na muna natin ang galit natin sa kanya. Wala ka rin palang isang salita. Sabi mo noon, puputulin mo na ang koneksyon mo sa kanya. Dala lang yun ang galit ko. Nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo na kaming pigilan na damayan ang kapatid ko ngayon. Inay! Huwag po kayong umalis! Ay, hayaan mo na lang siya. Nagtatampo lang yan. Mawawala rin. Sasama ka ba sa akin? Opo, Tay. Tayo na po. Nang makaalis kami, tsaka naman lumabas ng kwarto si inay. Matalim ang mga mata niya na nakasunod ng tingin sa amin. Hindi naman nakaligtas yung kay kuya na nakatayo sa may kusina. Kahit siya nag-aalala rin sa tiyahin namin. Alam ko po na matindi ang galit niyo kay Tia Silvia. Pero sana po patawarin niyo na siya. Madali lang sabihin yan dahil hindi mo alam ang nararamdaman ko. Mula pa noon, wala na siyang ginawa kundi pakialaman ng pamilya natin. Kayo pa rin po ang pumili na iwan kami noon. Huwag niyo pong isisi ang lahat sa kanya. Nagawa po namin kayong patawarin. Sana po'y magawa niyo rin patawarin si Tia Silvia. Huli na ang lahat, iho. Hindi ko na siya mapapatawad pa. Alam ko pong magagawa niyo yun. Masyado lang po kayo nabubulag ng sama ng loob at galit niyo sa kanya. Hindi mo kasi ako naiintindihan. May ginawa ako na hindi ko na kayang bawiin pa. Ano pong ibig niyo sabihin? Sean, kinulam ko ang Tia Silvia mo. Po? Nagawa niyo po yun? Tama lang sa kanya na magdusa. Sa dami ng nagawa niyang kasalanan, kulang pa yon. Nay, nakikiusap ako. Bawiin niyo ng sumpa niyo sa kanya. Hindi ko na yun mababawi pa. Walang orasyon para bawiin ko ang ginawa kong kulam sa kanya. Patawarin po sana kayo ng Diyos sa ginawa niyo. Alam niyong malaking kasalanan yan. Alam ko, anak. Alam ko. Nang dumating kami sa bahay ni Tia Silvia, nadatnan namin siya sa sahig na walang malay. Binuhat siya ni Itay at nilagay sa higaan. Ilang sandali lang nagkamalay na rin siya. Noon lang din namin napansin na may mga sugat siya sa balat na parang mga paso ng sigarilyo. Hawak din niya ang lalamunan niya at bigla na lang siyang sumuka ng dugo. Dadalin ka namin sa ospital. Honey, ihanda mo mga dadaling damit ng tiyahin mo. Sige po, Tay. Huwag niyo ko ilalabas sa bahay ko. Nakikiusap ako sa inyo. Malala na ang sakit mo eh. Kailangan kang matignan ng doktor. Wala akong sakit. Ano bang wala? Tingnan mo nga sumuka ka na ng dugo. Maniwala kayo, wala akong sakit. Papuntahin niyo na lang si Dante dito sa bahay. Ha? Bakit albularyo? Malalaman niyo rin kung bakit. Sige na, ipatawag niyo na siya bago mahuli ang lahat. Ako na lang po ang tatawag sa kanya. Alam ko naman po ang bahay niya eh. Sige, mag-iingat ka anak at bilisan mo lang. Akala ko pinuputol mo na ang ugnayan natin. Bakit ka nandito? Nasabi ko lang yon dahil sa galit. Pero alam mo naman na hindi kita matitiis. Gerardo, patawarin mo sana ako kung nasira ko ang pamilya mo noon. Tatanggapin ko kung hindi na ninyo ako mapapatawad pa ni Mercy. Huwag mo munang isipin ang bagay na yan. Ang importante, gumaling ka. Tatanggapin ko naman kung sakali na hindi na ako magagamot ni Dante. Kung mabibigyan man ako ng pagkakataon na mabuhay pa ng matagal, pinapangako ko na itutuwid ko na lahat ng mga mali kong nagawa. Gagaling ka, ate. Magtiwala ka lang. Habang nag-uusap si Itay at Tia Silvia, malalakas naman na ingay ang maririnig sa kabilang silid. Sinabi ng tiyahin ko na naroon ng mga estatwa na binili niya na pampaswerte.
Sa galit ni Itay, lahat ng yun inilabas niya ng bahay at binasag. Gumaan naman kahit papano ang pakiramdam ng tiyahin ko. Inabot din na mahigit 1 oras bago ko naisama si Mang Dante. Meron pa kasi siyang ginamot dahil din sa kulam. Alam niyo po ba na merong ginamot kanina si Mang Dante? Kinulam po yung babae na galing pa sa malayong lugar. Hindi po kaya nakulam din ang Tia Silvia? Yan din ang naiisip ko, kaya albularyo ang pinatawag niya. Sana gumaling na si Tia Silvia. Matanda na siya para maranasan ang ganong paghihirap. Iniisip ko kung sino kaya ang nasa likod ng nangyari kay ate. Wala naman po kasi akong nababalitaan na kaaway niya. Tsaka hindi naman papatulan ng mga taga rito si Chang. Kilala naman nila to na mabunganga lang. Oo nga, ay isa lang ang naiisip ko, ang nanay mo. Magagawa kaya yun ni Inay? Sana nga'y hindi siya. Makalipas nga ang nakakainip na sandali, lumabas na rin ang albularyo. Hindi rin siya makatingin ng diretso. Nang tanungin siya ni Itay kung sino ang kumulam sa kapatid niya. Sa huli sinabi rin ito. Hindi kami makapaniwala ni Itay na magagawa yun ni Inay. May malalim po na dahilan si Inay kaya niya yun nagawa. Huwag naman po kayong magalit sa kanya. Huwag ka magalala. Hindi ako nagagalit sa kanya. Buo na ang pamilya natin. Gusto ko na talikuran niya ang gawain yun. Kakausapin ko po siya. Alam ko na mas nananaig pa rin sa kanya ang kabutihan. Dito muna ako para alagaan ng Tia Silvia mo. Mahina pa siya. Kailangan niya ng kasama. Ako na po ang bahalang magpaliwanag kay Inay kung bakit hindi pa kayo makakauwi sa bahay. Salamat, anak. Nang sulyapan ni Itay ang kapatid, nakadilat na ang mga mata niya. Bakas pa rin dito matinding hirap na pinagdaanan. Hindi mo talaga ako iniwan. Hanggat kailangan mo ko, nandito lang ako sa tabi mo. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Umuwi na si Honey. Siya na ang bahalang magpaliwanag sa nanay niya. Huwag ka nang magalit kay Mercy. Kasalanan ko naman kung bakit niya ako kinulam eh. Dapat lang sa akin to. Abay, parang ibang tao na ang kausap ko ngayon ah. Ganon siguro kapag nalalagay na sa bingit ng kamatayan ng isang tao. Marami ako napagtanto ng mga mali kong ginagawa. Tama naman lahat ng paratang ng asawa mo sa akin eh. Nagbago ka na nga talaga. Himala nga siguro ito. Umasa ka na. Hindi ko na kayo pakikialaman ng pamilya mo. Nandito na lang ako para sumuporta sa inyo. Salamat, ate, ha? Nakumbinsi ko si Inay na puntahan si Tia Silvia at mag-usap sila. Nagulat pa si Itay nang makita na kasama ko siya. Iniwan na lang muna namin sila para makapag-usap ng sarilinan. Ate, patawarin mo ko sa ginawa ko sa'yo, ha? Nadala lang ako ng matinding galit ko sa'yo. Ako ang patawarin mo. Sa dami ng mga nagawa kong kasalanan sa'yo. Ako rin ang humarang ng mga sulat sa mga anak mo noon. Binayaran ko rin si Loida para magsinungaling sa'yo. Yun ang dahilan kung bakit nagawa kong kulamin ka. Alam mo, napakaswerte mo kay Gerardo. Ni minsan hindi ka niya siniraan sa mga anak mo. Ako lang ang laging gumagawa nun. Mabuti hindi ko nalaso ng utak nila. Kalimutan na lang natin yon. Magaling ka na ba, ate? Oo, magaling na ako. Huwag ka na makonsensya sa ginawa mo. Isipin mo na lang naging daan yun para matauhan ako sa mga ginagawa ko. Hindi ko na ulit gagawin yon. Pangako. Pwede ba ulit tayo magsimula bilang magkaibigan? At kalimutan na ang nakaraan? Oo naman, ate. Matagal ko nang gustong makasundo ka. Wala akong kapatid kaya sabik din akong magkaroon ng matatawag na ate. Sa labas ng pinto nakasandal si Itay. Nagpahid pa siya ng luha sa mga mata.
Sa wakas nagkabati na rin si Inay at Tia Sylvia pagkatapos ng ilang taon nilang alitan. Salamat naman, matatahimik na rin ang pamilya natin. Oo nga po, mabuti na lang. Nagkausap na rin sila at nagkabati. Nagsisisi rin naman si Inay sa kanyang nagawa. Mabait naman ang inay niyo. Minsan lang talaga, iba nagagawa ng galit sa tao. Tama ka, Tay. Kaya nga mas pinili ko na lang na isubsob ang sarili ko sa trabaho kaysa makagawa ko ng hindi maganda kay Janet. Kuya, mabuti sumunod ka dito. Para kasing kinalimutan niyo na ako eh. Kaya ako na lang kusang pumunta rito. Talaga bang hindi na kayo magkakaayos pa ni Janet? Malabo na. Lalo na umamin na rin siya sa akin. Wala siyang magagawa kundi makisama sa ama ng anak niya. Huwag kang mag-alala, kuya. Darating din ang para sa'yo. Oo naman. Sa ngayon focus muna ako sa pagtuturo. Bata ka pa naman, enjoyin mo rin muna ang buhay binata. Kapag may pamilya ka na kasi, sila na ang prioridad mo. Marami ka na rin kailangang isantabi, pati sarili mong pangarap at kaligayahan. Opo, Tay. Tatandaan ko po yan. Ay, mabuti pa siguro umuwi na lang tayo. Hayaan na lang natin ang nanay nyo na mag-asikaso sa tia Sylvia nyo. Mabuti pa nga po. Naririnig ko po na nagtatawanan na sila sa loob ng silid. Mula nang magkasundo sina Inay at Tia Sylvia, higit pa sa pagkakaibigan na nabuo sa kanilang dalawa. Para silang magkapatid na hindi mapaghiwalay. Minsan nga kapag nag-aaway ang mga magulang ko, mas kinakampihan ni Chang si Inay. At minsan na pagtutulungan pa si Itay. Hindi ko maiwasang mapangiti habang inaalala ko ang mga sandaling yon, Miss Gwen. Sa ngayon po kasi malayo ako sa aking pamilya. Nagtatrabaho ako ngayon dito sa Maynila. Minsan sa isang buwan lang ako nakakauwi sa probinsya namin. Kahit malayo ako, panatag ako. Dahil alam kong nagtutulungan si Inay at Tia Sylvia. Maraming salamat po, Miss Gwen. Wakas. Okay, shoutout po tayo. Shoutout kay Rosalina Bugayong from Singapore with love. Hello kay Rubelin Eneria. Hello kay Elizabeth Dunca from Pampanga. Hi kay Phoebe Ranyada. Hello kay Miss Ami Yong from Malaysia. Hi kay Isis Venus Gitgano from Kapatagan, Lanao del Norte. Hello kay Mami Risa from Malaysia. Hi kay Maria Reg Picache. Hi kay Charmaine Garcia from Davao City. Hi kay Shelo Zamora Osma from Bicol. Hi kay Leonie Pablo from Doha, Qatar. Hi kay Valerie Joy Nadal from Kuwait. Hello kay Angelina Ignacio from California. Hi kay Elsa Magkalayo. Shoutout sa Buate Samson family from Tayabas, Quezon. Hello kay Aiko Villesa from Bahrain. Hi kay Charmaine Anke. Hello kay Giselle Kapiding from Antique. Hi kay Richard Rivera. Hello kay Leonora_825. Hi kay Elaine Feeney from Kentucky, USA. Hello kay Helen Millares. Hi kay Monette Rivera. Hello kay Mina000 from Las Piñas. Hello kay Angeline Mina. Hello kay Meli Sigwa. Hi kay Christine Hablado from Hiroshima, Japan, mula kay Brian Hablado. Shoutout kay na Ate Angie, Jason, B-Boy, Evard at Ann ng Palaman Department. Hello kay na Maria Ferry and Glenn Mark na laging nakasubaybay. Salamat po. Shoutout kay na Eloisa, Sabel, Maika, Sheena, Zai, Erica, Nick, June, Gilbert, Hermie at Tata from RSJM Company. Hello po sa inyo. Hi kay Jane Pacheco from Baras, Rizal. Shoutout sa Dasa and Gaycoso family from Libon, Albay, Bicol. Hi kay Mama Mia 5556.
Hello kay Lani Navarro at sa lahat ng mga kasamahan mo na nakikinig from Pakil, Laguna. Hi kay Alicia Fakesh. Hello kay Kimpoy Feliciano. Hi kay Arvid Shane Hoiberg. And hello kay Mifran Azul. Marami pong salamat sa patuloy na pagsuporta at pakikinig. Ingat. God bless.